nakahandang detention facility ni Kibuloy. Play! Hindi pa rin sigurado kung sisipot si Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa prangkisa ng SMNI. Pero nakahanda ang kanyang detention facility sakaling arestuhin na ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nakahanda na ang detention facility sa Kamara kung saan mananatili si Pastor Apollo Kibuloy kapag naaresto na siya ng House Sergeant at Arms. Kabilang ang News 5 sa mga media na pinayagang masilip ang lugar. Ito po yung first stage natin. Once na meron na pong na-held in contempt, screen po yung gamit niya, and then iiwan po yung kailangan iwan. And then po, composite, security. Meron po tayong from the Legislative Security Bureau, meron po tayong Blue Guards, meron din po tayo from the PNP. Pagpasok sa detention center, bubungad ang receiving area kung saan magre-rehistro sa logbook ang bawat pumapasok. May mga CCTV, fully air-conditioned at may electric fan pa rito. Mayroon ding 3 CR para sa lalaki, babae at PWD. Sagot din ng Kamara ang pagkain 3 beses sa isang araw. Sa ngayon, mayroong 2 kwarto dito sa detention facility na ito bandang South Gate ng Batasang Pambansa. Pero kaya raw nilang mag-accommodate ng hanggang 8 katao. At dito nga sa likod ng glass window na ito, maaaring i-detain si Pastor Apollo Kibuloy sakaling maaresto siya. Okay, ang tanong dyan, magpa-detain ba itong si Kibuloy? Malalaman natin yan mamaya sa statement ni Attorney Topacio, ang attorney ni Kibuloy. Okay? Kayong mga taga-Kamara dyan, inaayos nyo na, inihanda nyo na ang kulungan o ang detention facility ni Kibuloy. Ang malaking tanong, papayag ba si Kibuloy na i-detain? Yan ang malaking tanong dito. Play! Ng Kamara. Hindi na pinayagang makapasok ang media sa mga kwarto dahil may kasalukuyang nag-occupy ng isa sa mga ito. Papayagan namang gumamit ng cellphone. Ang tanong dyan, gwardya lang ba ang nandyan? Meron, ano bang kind of security itong detention facility na ito? Kasi kung gwardya lang, nasa peligro yung buhay ni Pastor Apollo Kibuloy dyan. Diba? Kasi ang nakikita natin, gwardya lang. So, binanggit ba kung ano ang security ni Kibuloy dito? Pabanggitin ba yan? Yan ang malaking tanong. Ang mga detainee, 30 minuto tuwing umaga at 30 minuto sa hapon. Ang visiting hours mula Lunes hanggang Sabado. May visiting hours pa sila, oh. So, Lunes hanggang Sabado, 9 a.m. to 11 a.m. Sa hapon naman, 3 p.m. to 5 p.m. 9 a.m. to 11 a.m. at 3 p.m. to 5 p.m. Papayagang magpa-deliver o kaya'y magdala ng pagkain ang dumadalaw. Ayon sa House Secretary General, inihahanda na ng Kamara ang detention order laban kay Kibuloy. It will be ready by tomorrow, so it can be served by next week. Hopefully, they will enjoy their stay here. We promise them a... Sir, kahit lagyan mo pa ng sinihan yan, kahit lagyan mo pa ng mall, kahit lagyan mo pa na kung kahit ano, wala talagang matutuwa kapag isang tao madedetain. Huwag mong sabihin, matutuwa sila dito sa detention center. The fact that you are detained, kahit kompleto ang kasangkapan dyan sa loob, hindi talaga yan matutuwa. Ang tanong dyan, pupunta ba si Kibuloy dyan? Yan ang hihintayin natin. Pleasant. Lolit Domaraos, good afternoon Sir Donmar TV. Ayan, maraming salamat Ma'am Lolit. Miss Butterfly, present si Miss Butterfly. Good afternoon Miss Butterfly. Experience. Ika-6 ng pagdinig ng Miss Butterfly yung ating moderator, guys. komite ng Kamara ng i-cite in contempt si Kibuloy dahil sa ilang beses nitong hindi pagsipot sa kanilang imbitasyon. Kaugnay ito ng kanyang partisipasyon bilang honorary chairperson sa Sunshine Media Network International, ang SMNI, ang broadcast media arm ng itinatag niyang Sinabihan na nga kayo ni Kibuloy na ano yung mga rason bakit hindi siya sumipot, di ba? religious group na Kingdom of Jesus Christ. Nakitaan ng maraming paglabag ang TV network. Atat talaga sila makulong si Kibuloy. Atat na atat sila dahil
galit na galit sila kay Kibuloy sa nangyari doon sa SMNI. Dahil itong SMNI, ito yung programa na nandun si former President Duterte. Na itong si former President Duterte, hinamon itong Kongreso na open the book. Saan ba ninyo ginasta ang pera ng taong bayan? Yan ang hinihingi ni Duterte eh. Doon sila nagalit. Kaya ngayon, atat na atat sila. DJ Ek 2608. At itinutulak na bawian ito ng prangkisa. Kahapon lumusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang pagbawi ng prangkisa ng network. Sa panayam ng programang Storycon ng One News, sinabi ng abogado ni Kibuloy na pinag-aaralan pa nila ang lahat ng legal options nila kaugnay sa investigasyon ng Kamara at Senado. Correct. Tama ito si Atty. Topacio. Kaya nga, believe ako na ito sa lawyer na ito. No? I believe this lawyer kasi bago siya gumawa ng statement, bago siya gumawa ng hakbang sa kanyang kliyente, nakabase ito sa ligang batas. Nakabase ito sa legalities. Ito yung kind of lawyer na matalino. Okay? Pero hindi pa rin sinagot ng Ayan, Pangga Mercy, marami ng moderators na present. Hello Kuya Donmar, good afternoon, shout out po sa lahat ng mga OFWs at mga ka-DDS, sa mga kababayan, always God bless us. Thank you, Pangga Mercy. kanyang kampo kung haharap na ito sa mga pagdinig. Kahapon po, ang sabi niya sa akin, after we have... Ito na. Ito na yung tanong natin kung dadalo ba si Kibuloy dito. Kung siya ba ay magko-cooperate dito. Lay down the options to him, he will go on a period of prayer and contemplation to ask for divine guidance on how best to approach the issues he's facing. Iginiit naman ni Topacio na hindi So, ibig sabihin, si Kibuloy, alam naman natin, meron silang religion, gagabay sila sa kung ano yung, kaya nga, spiritual guidance ang kanyang term na sinabi, di ba? Tingnan natin kung sila ba ay magko-cooperate dito o ayaw na lang pumunta. Okay? That's depending on the belief of Kibuloy. tago ang pastor. He's where he usually is. He's in Davao. May mga lugar naman po na alam na... Sabi dito ni Ma'am Lichen, ating moderator, dapat ang ikulong dyan si Budol Ngiwi at Lisa First Mugs at hindi si Pastor Kibuloy. Walang ninakaw na pera ng taong bayan si Pastor Kibuloy na tulad ng mga devil na nasa Malacanang hell. Nice, Ma'am Lichen. Miss Butterfly, doon kayo maghabla sa Supreme Court, mga demonyo kayo. Man po, that for the longest time, doon lang naman po siya umiikot. Yung Glory Mountain, Prayer Mountain, yung malapit po sa airport kung saan nandun yung Kingdom. Nagbabalita mula sa Frontline. So, ayan.